Ilang oras na lang dito guys at magkakaroon na ng value itong si Pi. Kakaroon na siya dito ng order book, buy and sell. And malilist na siya dito guys. Maraming mga feedbacks dito, questions ako na natatanggap kung papaano yung strategy ko if ever man na sa mga ganitong scenario, no? TGE, Token Generation Event, ano nga ba yung approach na ginagawa ko dito? So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Understanding ng exit liquidity game, hype curve na tinatawag, risk and reward, no? Numbers never lie. Yung tokenomics, silent killer ng karabihang tokens. As we can see, discuss natin itong mga examples natin dito. So, discuss natin yan dito sa video natin today. Kasama yung sell, enter, invest, and stronger opportunities. Yung real talk natin dito and yung pinaka-key takeaways ko dito sa kay Pi Network, no? In terms of expected value na tinatawag, no? So, bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So, I've been in crypto space for almost a decade na dito and I've observed the market dynamics and how this token generation event, 4-year cycle ng market. Kaya ito, share ko lang guys yung pinaka-experience ko dito, no? Sariling opinion ko lang ito. And this does not qualify as an investment or financial advice. I just wanted to share my experience, acknowledge ko yung mga questions ninyo dito, and sana makatulong itong ating discussion today guys, no? So punta tayo dito sa pinaka-price nitong si Pi. As we can see guys, no, ang dami ditong hopeful talaga. And siguro isa sa mga i-discuss ko dito guys is yung understanding ng exit liquidity na nalaro dito sa crypto, sa trading guys. And as per my observations dito guys, most tokens pump at listings, no? Dahil merong mga bagong retail traders na napufomo, no? Habang yung mga iba, yung mga said investors, yung mga venture capitals ay nagtitake profit sila, no? Kasabihan nga dito guys, sa mga veteran, sa mga experienced trader, smart money doesn't buy at listing, no? They sell. If you observe yung mga previous listing dito, this is token generation event. So after the listing, price goes retrace. After listing, this is Trump. This is by one of the DeSci, decentralized science sector. And then this one naman, Hamster Combat. Ayan. So, if you observe after namalist, that's the structure ng price action, no? So, you should consider cross-validation sa other listed tokens dito. And let's discuss also guys yung pinaka-hype curve, no? So, dito, yung hype curve and yung danger ng holding ng matagal. Every token goes through hype cycle. So, pre-launch, speculation. Next one is token generation event, listing pump. Early buyers rush in, pushing price up. If you observe dyan, ito is daily time frame. Profit taking and first dump. Yung mga said investors, participants taking profits, no? Dito sila nagtitake profits, hindi sila nag-hold ng matagal, no? Meron ding tinatawag na short-term rebound, no? Or yung death spiral na tinatawag. If yung project has a strong fundamentals, price stabilize. Otherwise, it trends down pag nawala na yung hype. Sa tingin ko, ito yung possible na mangyari kay Pi. We'll see. I don't have this magic ball kung ano mangyayari. Karamihan guys sa mga veterans traders sell doon sa strength, no? If the listing price is like already 5 or 10x na, there's no reason to hold unless na yung project talaga na yun is proven yung fundamentals, strong yung tokenomics, and real adoption, no? Punta naman tayo guys sa discussion ng risk and reward. Numbers. The numbers never lie, no? Sabi nga nila, profit is profit. Lock in guaranteed profits by selling rather than holding and hoping. And sa tinagal-tagal nitong si Pi, ang dami ng mga early farmers, early miners dito guys na nakapag-farm that ready to sell their holdings, ready to sell their bags, no? So, yun yung isa sa mga strategy. If
yung token ay nagpa-pump na during token listing significantly, the downside risk becomes greater than the potential upside, guys, no? So yan yung kailangan nating tandaan dito. Tokenomics is sa mga silent killer ng karamihang tokens as well. Karamihan ng mga beginners ngayon, mga retail traders, ini-ignore yung tokenomics, no? Pero yung mga veterans, hindi nila pinapalampas yan. Malaking bagay yan. It's a big factors yung tokenomics, no? Yung high fully diluted valuation or the FDV. Kung yung token is malilist na sobrang lakas na ng fully diluted valuation or crazy na masyado ng mataas relative doon sa kanyang circulating supply, expect nyo guys yung massive dumps, no? As more tokens na ma-unlock. Low circulating supply at launch, I discussed this already. Ito is nagkakaroon ng artificial pump na tinatawag. We discussed that doon sa previous video natin na kung paano kunin yung market cap. Pero once na yung supply ay tumaas, potentially the price dumps, no? Gradually nangyayari yan. Okay, share ko itong mga example na ito, guys, no? Itong after launch, nagkaroon ng pagbagsak ng presyo. Ayan. If you can see, after token generation event, price goes down. And yung mga example, you can just check other projects dito. Discuss na rin natin dito, guys, yung strategy ko in my end, no? Yung sell and reinvest and stronger opportunities. Yung mga experienced trader, guys, doesn't attach to any single project, guys, no? Like, for example, itong kay Pi. Instead of holding and hoping for a 10, 20x, 30x to become 50x, I consider, guys, na selling like 80%, 90% ng positions after listing or during token generation event. And then gagamitin ko yung pinaka-profits na yun to reinvest in undervalued projects like high market caps, no? Or other stable coins for future opportunities, no? Real talk lang dito, guys, yung market always gives opportunities sa atin. The worst mistake is getting emotionally attached to a token that's already up big, no? So you observe dito, ayan, yan yung mga binigay kong example. And lastly, guys, no, yung mga veterans, yung mga experienced traders, think in terms of EV. Ito yung tinatawag na expected value. Sa TGE or listing, yung mga experienced traders ask themselves, no, ano nga ba yung pinaka-highest probability play with the best expected value dito? Kung yung risk of dumping is high, mas okay na mag-sell ng early. If the project has a strong fundamentals at momentum, take profits but leave a small moon bag. And like for example, yung FDB, look bad, get out before the crowd, no? May kasabihan nga ako dito, guys, the first profit is the best profit. Yun lang, guys, maraming salamat ulit sa panunood and hope this video helps. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.